Napagod ka ba ngayong araw? What do you think? Nagbuhat ako ng ilang kahon ng drinks. Also casserole, pans, chairs, and tables. Nag-ihaw ng karne for 100 people. Nagpulot ng nuts. Pinilit mo pa akong sumayaw. At umalalay kay Auntie Golindang pauwi. Siguro nga medyo pagod ako. Pero hindi pa rin tayo nakakapag-usap. Gusto ko na sana magsimula pero baka mamaya may sunog o lindol na naman sa paligid mo. Don't worry, I won't leave you. Shafirat, nagka-problema tayo dati. Pero tungkol sa sinabi mo sa pagkain, your deep love for cooking, naniniwala si Sebnem na totoo kang tao. And also, the foundation likes you. They want you to give a speech on the donation night. Sa madaling salita, kung gusto mong bumalik sa restaurant, okay lang sa amin, pwede kang bumalik. Eh ano namang sinabi ni Naz? Galit pa rin siya sa'yo. I know. Nandito lang siya para makuha ang project sa foundation. Obvious naman. Anong obvious? Magmamakaawa pa ba ako sa'yo? If that's what you want, I'm sorry. Pero hindi ko gagawin ang gusto mong mangyari. Hindi ako yung tipo ng tao na natutuwa sa kahinaan ng iba. I'm not like your fake perfect doctor. What does it have to do with him? At hindi siya yung klase ng taong iniisip mo. Yes, you're right. Perfect siya para sa'yo, di ba? Perfect gentleman. Yes, exactly. But have you ever been as honest with him as you are now? Have you ever been happy? Like this happy with me? Come on, tell me. And what do you want to say now? Kahapon nung hinalikan kita, sinabi niya scripted yun. Do you think gawain ng matinong lalaki yun sa girlfriend niya? Last night you crossed the line and now relationship ko naman ang pinakikialaman mo. What is your problem? I never should have come I'm here. just saying. Kahit hindi mo aminin, makikita sa mga mata. Tignan mo siya sa mata and you will see the truth.